Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ngayon ay natitipon sa unang araw ng Oktaba ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Kaya tayo magsimula sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. So, kahapon nga ay pinagdiriwang na natin ang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon ang simula ng 8 araw na patuloy na pagbibigay diin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya naman mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabubulok ang inyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriakang si David ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos ko, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, upuan ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin.
Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko, oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya't walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Hallelujah, 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 hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako doon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ninyong batiin ko muna kayo ng Happy Easter sa inyong lahat, no? So ngayon nga ay ang unang araw ng Oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay at meron tayong 8 tila baga mga mumunting linggo ng pagkabuhay sapagkat parang hindi sapat na isang araw lang kasi ipagdiriwang ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya meron tayong 8 araw pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay. At kahapon nga, pinagdiwang na natin ang dakilang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus.
At ngayon, nasa feeling pa rin natin, no? Nasa ere, nasa atmosphere pa rin natin ang ating kasiyahan. Dapat ito ay hindi mawawala sa atin. Kaya palagay ko ang mga kampana sa ating mga simbahan ay patuloy pa rin sa pagtunog ng Alleluia. Pero pansinin natin ang ating ebanghelyo ngayon. Kaagad pagkatapos makita ng mga babae ang muling nabuhay na si Jesus, sila ay takot na may halong galak. Sa kabilang banda, on the other side, mayroon namang nangyayaring hindi maganda, no? May kumakalat na ibang istorya, may kumakalat na ibang balita, may kumakalat na chismis, no? At ang mga kawal na nagbabantay sa libingan ay sinuhulan pa ng mga punong pari para ipakalat ang isang napakalaking kasinungalingan. Dumating ang mga alagad niya ng gabi at ninakaw ang kanyang bangkay habang kami ay natutulog. Ayan ang kanilang kwento. Istoryahe, no? Sounds familiar, hindi ba? Parang hinugot lamang sa balita ngayong 2026 ang eksenang ito. Ang pagpapalaganap ng kasinungalingan na para bang bahagi na ng realidad ng lipunan. So makikita natin, no, sa politika, ang fake news ay lumalaganap ng mas mabilis kaysa sa katotohanan. Parang mas maraming naniniwala pa ngayon sa mga komportabling kasinungalingan kaysa mag-isip at mag-analisa kung ito ba ay totoo o hindi. Sa social media, ayan, kalat na kalat ang mga maling impormasyon tungkol sa kalusugan, sa ekonomiya, sa relihiyon, and even tungkol sa kaligtasan, no? Na nilalike at sinishare pa natin, no? Nang hindi muna natin bine-verify. At kahit nga sa ating mga pamilya, sa ating mga kapitbahayan, may mga chismis na sinisimulan ng iilan tapos kumakalat na parang wildfire. Akala mo apoy na nagliliyab sa mga dayami. Ganong kabilis kumalat. Minsan, tayo na mismo ang nagiging biktima o kaya tayo ay nagiging instrumento rin ng pagkalat ng kasinungalingang ito. Mga kapanalig, sa ebanghelyo natin ngayon, ang mga punong pari ay nagbayad ng malaking halaga para palaganapin ang kasinungalingan. At ngayon, sa panahon natin, hindi na kailangan ng suhol para magkalat ng kasinungalingan. Isang click, isang scene, isang share mo lang, mabilis na itong kakalat. At ang masakit, kung paulit-ulit na naririnig at nababasa ang isang kasinungalingan, parang nagiging totoo ito sa paningin at sa pandinig ng marami. Kaya mga pakakapanalig, tandaan natin, ang Diyos ay katotohanan. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." At ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamalaking katotohanan ng ating pananampalataya. Kailangan maunawaan natin to, ha? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamalaking katotohanan ng ating pananampalataya. Kung ang kasinungalingan ay kumalat tungkol sa libingan ni Jesus, ang tanong, paano tayo magiging mga saksi ng katotohanan sa mundo, sa society na punong-puno ng kasinungalingan? Kung ang kasinungalingan ay kumalat, no? Paano natin ito tatapatan ng katotohanan? Paano tayo magiging saksi sa katotohanan? Mga kapatid, una, kailangan nating maging katulad ng mga babae sa ebanghelyo. Bagamat sila ay takot, no? Bagamat sila ay takot, tumakbo sila upang ipahayag ang katotohanan. Hindi sila natatiling tahimik, hindi sila nagpapigil. Kaya huwag tayong matakot na magsalita ng totoo. Kahit hindi sikat, kahit kontrobersyal, kahit may pumupuna o bumabatikos, kahit ikaw lamang mag-isa, kailangang magpahayag ng katotohanan. At ang pagiging saksi ng katotohanan ay nagsisimula sa maliliit. Hindi sa pagkalat ng fake news o sa pagtatama ng mga maling impormasyon, ng may paggalang, may respeto sa pagiging tapat sa ating salita. Pangalawa, huwag din tayong pasusuhol
sa anumang kasinungalingan. Ang mga kawal ay tumanggap ng pera kapalit ng pagsisinungaling. Ngayon ba? Ano ang suhol na nagpapatahimik sa atin para hindi magsalita? Baka ito yung patanggap sa pakiusap natin para sa pamilya. Baka ito yung pagiging sikat natin sa social media, kaya tatahimik na lang tayo at hindi tayo magsasalita dahil mawawalan tayo ng followers, mawawalan tayo ng views. O ang takot natin na mapahiya, o ang comfort na sasabihin na lang natin, bahala na sila dyan, wala akong pakialam. Ang pagiging Kristiyano ay hindi mumurahing biyaya. Tandaan natin yan. Sapagkat ito ay ang pagtindig para sa katotohanan kahit ikaw ay nag-iisa. At ang pangatlo, subukan nating hanapin ang katotohanan sa mismong source, sa mismong pinagmumulan nito, kundi si Jesus na nabuhay. Ang problema lang natin, kung hindi natin kilala si Jesus, paano natin ipapahayag ang kanyang katotohanan? No? Maraming paraan dapat nating makilala si Jesus. Sa panalangin, sa Biblia, sa Eucharistia, sa misa, katulad ng ginagawa natin ngayon, naririnig natin ang salita ng katotohanan. Sa komunyon, tinatanggap natin si Jesus na siyang katotohanan mismo. At hindi tayo magiging matibay na saksi kung hindi tayo nakaangkla o nakakabit sa pinagmumulan ng katotohanan. At bilang panghuli mga kapatid, manindigan na ang katotohanan ay hindi isang alternative fact o isang alternatibong katotohanan. No? Sa panahon ng relativism, no? Sa ngayon, sinasabi ng marami ang totoo para sa iyo ay hindi totoo para sa akin. Your truth is not necessarily my truth. Pero sa Kristyanismo, sa ating paniniwala, ang katotohanan ay si Jesus mismo. Ang muling pagkabuhay ay hindi isang opinyon, kundi ito ay isang pangyayari na nagpabago sa ating kasaysayan. May difference sa unang araw to ng oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay. Isang hamon para sa atin ang binibigay sa atin ng Ebanghelyo. Tanungin natin ang ating sarili. Sa gitna ba ng mga kasinungalingang bumabalot sa ating lipunan, mga fake news, chismis, mga paninirang puri at manipulasyon, handa ba akong maging isang saksi ng katotohanan? Handa ka bang tumindig para sa katotohanan? Tandaan natin, ang libingan ay walang laman. Si Jesus ay nabuhay at ito ang katotohanang hindi kayang patayin o bayaran ng anumang suhol o kasinungalingan. Yan ay lagi nating tatandaan. Happy Easter sa inyong lahat. Sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway mapanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo
bilang isang pamayanan. Naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama si Kristo. Naway makabahagi sila sa kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadali sa inoong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Nang may ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapatid. Mga kapatid, ito si Hesukristo ang muling nabuhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magsinawit kayo sa Panginoon. Aleluya. Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mo